Sunday nga wa po dinhi because dito po sa ato ang outreach church sa Hinunangan. Natay outreach church sa Hinunangan sa Hinunangan. Leyte day. So actually dito ta because naguna pa na siya nga church dinhi sa Lapu-Lapu, but as we know, kadaghanan sa mga tao dito is mga saop yung nag-istoryohan dito ni Pastor Asaidel. At the same time, may daming sound system para mailisan to yung sound system. So sa Door of Hope, actually, na upat na churches. So under niya. So muna nga, gani man si Saidel kay nitapang siya sa i-work sa ito ang document sa Door of Hope. So muna nga, as of now, nga ako yung minipuli dito at the same time, kami ko yung isa kong sawa para magdala sa system, sa word sa dito. So, i-pray lang, continually pray, kikadaghanan dito yun is, dagang simbahan, gamay ba tao. Muna yung kadaghanan, galing niya ang matag simbahan sa Dapilisdan. Tanan, apil lang punto. Apil na siya niya, gatapok na diya, mag-distance na 50 meters na napi simbahan. So, muna siya, i-google lang ninyo, ang manggawas yung nga market simbahan. Ang kalindot sa living word na lahi, nga naman, naluyog. Sudlon nun siya, budak ko nga dan. Sudlon nun siya, luyo siya sa university sa Leyte. So, kanan lang siya nga, sa mga utang nga, kung ikaw mo ng Wakula Sunday. I-pray lang that God will continue to bless them sa labi na. Kasi sa Idil Magyapon ang worker. Siya mo kaskas, siya mo wali. So, i-pray lang na ma-raise up ang worker. Dagang mga batan sa dito. Dagang pong katigulangan. Sa kanak lang kasagaran ng work yun is kadaghan is sa mananong na yung mga nag-work gamay ba sa government, gamay mga tao mo na pag uli na mo dagang gimigdal patula ang palaya. Salamat ko pugasan ko dawaton ko na sito so mga lang kanang ilaw nila so but salamat ko sa Ginoo nga kuan nga nagununa sila. So just continue to pray lang anak. So walang karon gracias Ginoo nakabalik na to. Praise the Lord. So, pala ba at least yung Bible sa Galatians? Magpadayon tatong series sa Galatians 5:16 to 26. Karon na ako sa last part sa verse 24 to 26. So, mana ang nitabo. So, kung kadumog mo sa news sa Texas, makita na to nga just a sad story yun nga naay na musil na po nga batan-on nga 22 kabata nga namatay, which is elementary. So, one of the things na question how come na nahimo niya ba? Nga kana shoot out, same time, apilang teachers nga namatay, nga kana rin elementary children. So, kana yun nga, wa yun sila kalaban-laban. So, makita na to nga, usa sa mga ni-point out na lang when I hear the news is, that's how sin. Ang sala yun, ang kuan yun, ang hinungdan sa tanan. Mano siya, ang sala yun, kung wala yun ang grasya sa Ginoo makahimo o ka. No wonder, kadaganan yun is kadaganan ni tabo nila, mano sa kapulis, di kanya kadaganan is, nagadumong ko ng news nga, iban ang pusil. Yan sa kapulis, isultipan. Actually, po, pila katuigan, wa man ang usab ang pusil. Ang usab ang mga tao man. Amen? So, muna say, even sa suso to, way kaluoy, wa ay konsensya. That's how nga, mauni nga sa kabutang, nga gi-display ni Paul, sama sa pila ka Domingo, atong gituki, unsa yun ang buhat sa ulo. And the only thing nga maka-identify sa buhat sa work of the flesh is the spirit. Muna nga, sa mga butang nga, angay na to, matuki din sa Galatians. So, muna nga, kung the more we feed the flesh, the more ang unod mo handle, mo control. Amen? The same with the spiritual. Because as Christians, we know we have pa nga kaninunod. Nga mo foothold pa sa sala. But at the same time, remember, sa mas tunadunggan last pila ka Sundays, wala ang spirito mas gamhanan pa sa unod. Muna nga, kung atong tinguha, is kanulay actively
nga mo-commit sa Espiritu, automatically, madaugon kita sa tentasyon. O madaugon kita sa unod. Amen? So, mo ni karon nga verses nga akong gihatan niyo sa 24 at 16 to 26. So, nga igo na ang Espiritu nga mudil sa unod. Di na kinahanglan adto kag bukid unsa pa imong kwan. Igo ng Espiritu. Mo ni ang gi-point out ni Paul nga mo ni ang pamaagi aron ng Kristiyan gustuhanon madaugon. Ang pamaagi nga ang dalan sa sanctification gi-describe ni Pablo dinhi is pinaagi sa dual process of mortification. What do you mean by dual? Manang synergism. It is work of the believers and it's a work of the Spirit. So mo na nga ito man gilang. So it's a daily dying to the flesh. So, kung daily dying, dapat is mo animate ka nga imong ibibid sa imong nahuna nga na-desire ka nga mo-grow jud ka sa bagong kinabuhi. Kaya ganahan ta wa mo ta mulang tawag nga mo-grow ta sa Dios nung kinabuhi. So mo na kani nga chapter si Pablo nang hatag gayon unsaon pag-apply sa justification by faith. One of the things nga iyang gikuan is justification by faith dinhi. So mo na nga justification by faith alone is dili nimo ma-maintain pinaagi sa pagpatuli. Dili mo ma-maintain pinaagi sa pagtuman sa balaod ni Moses sa ceremonial laws, which is mo ning gitudo sa Judaizers is Galatians. Mo na ningon si Paul dinhi, to maintain Christianity is unsa man through the work of the Spirit, actively committed, surrendered, submitted to the Spirit. Amen? So dili about sa mga tulumanon, dili sa mga butang. So mo na nga before sa verse 16, before tayo dive in sa verse, makita na to nga si Paul give yung true identity. Even chapter 5 verse 1, for freedom Christ set us free. Diba? So even verse 13, nagibutang diya nga for you were called to freedom, brothers. Pero ayaw gamitan yung kagawasan pinaagi sa pagpaundayon sa unod or sugan sa unod. So this is how they work. So mo isa importante kaya itong position in Christ. Importante kaya yung identity in Christ. That's how we can defeat sin. That's how we can be victorious sa sala. So mo ni si Paul ni labor good nga kani nga mando dapat ato minit obey para madaugon ta sa unod. So mo ni nga sa para ma-fulfill nato ang mando nga love one another, serve one another sa verse 13-15 mo na kinahanglan mo kumita nga obey sa balang espiritu actively. So what is the action in living in the Spirit? Mo na question. What will happen to our flesh again? Ibalik ni dinhi Paul. How does the believers behave in the Spirit? So there's our question nga we need to answer kanina nga 3 verses sa 24 to 26. So more in application, but mahingyo ko mamarugta atong basa ng verse 16 to 26. So even though 24 ako 26, ato basa ng verse 16 so that masulta sa context kay one flow of thought ni Paul sa pagsuwat niya ani. So ako basahon sa English, but I say, walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For they are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like these, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Now, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us not become boastful, challenging one another, invading one another. Let's pray. Father God, we thank you. Lord, we praise you. All praises belongs to you, God, because you alone who is worthy, Lord, of praises and adoration, O Father. Thank you so much, O God, for your Son, Jesus Christ, that who died for us. Thank you, Jesus, Lord, for obedience of your Father. And thank you, O Lord,
that for the gift of the Holy Spirit and the gift of faith and repentance. And we lift you up, O God, this morning, that all that we do, O God, is for your glory and for your honor. And I pray for your people, O God, that you open their hearts and mind. That, Lord, na ma-reinforce pa yun ang pagtuo, may tungod sa mong pagkakristohano naman, especially, Lord, sa work sa Holy Spirit din, o maglabos na ang posisyon diyan ni Kristo. Amahan, tabangin gayon ko, Lord, ngayon ang tigpamakba, ngayon, Lord. Lord, nang madaya gayon, imutulong lamang, si Kristo lamang, wala na ipaklain pa. Dalaygon ka, Ginoo, in Jesus' name we pray. Amen. Lingkod ta, palihog. So ang title ng kabuntaga is part 4. So, walking in the Spirit instead in the flesh, part 4. So, paglakaw diya sa Espiritu imbis sa unod. So, part 4. Nga naman, ang point 1, kung part 1 na to is, nga nung kinahanglan, how do we walk? Kinahanglan we yield to the Spirit. Dili sa unod. Kaya nga naman, mando ni. The only thing that we can obey the command from the Bible, especially kang Paul, is we yield by the Spirit. Letter B, sa man, because there's a conflict within. Manang verse kanang 17 and 18 na ay panagbubangi sa unod o sa Espiritu. No wonder, makita mo natin struggle. As believers, you have struggle. Kaya kung wakay struggle, di ka believer. Amen? Mapalunda yun makakanunay sa unsay gusto sunod. That's why makita mo natin struggle until maabot na ka sa langit. But that continues on progressive sanctification. And ikaduha, so atong gikuan nini nga ang contrast, ang conquest of the flesh and the spirit. Nga naman, nganong paghuman nga gisulti ni Paul sa 18 nga if you are led, actually giled na ta sa Holy Spirit. Manang di na kanilang balaod, nga mamutudlo pa nimong balaod sa aming buhaton. Ang balang spirito ni mutudlo na to. Amen? Nga makapahimayas Ginoo. So iya sang gipakita ang kalainan o panagbangi sa unod sa Espiritu. In 19 to 20, ginan niya nga ang deeds of the flesh are in the dead. It means dayag na kay unod. Di na kinahanglan nga mudinay ka. Ikaw mismo kung Kristohanon ka, kibaw ka, unsay lihok sa unod. Amen? Mao na siya, ang hindi na kailangan mag-prayer and fasting, hindi na kailangan nga mo-search pa sa panang discernment. No, as believers, ningon si Paul, dayag na kayo ang lihok sa unod. So, gisaysay ni Paul, din para mga Galatians, di naman himutan ang sa may unod. No, iyang ikuan mo na ito ni gihukasan, itong last Sundays, last 3 Sundays, na unsay meaning aning mga salaa. Diba? Which is 3 kinds of sin. Sin of lust, sin of religion, and sin of social, which is relationship. No wonder, ang second greatest commandment, love your neighbor. Because nagita issue sa matuksa. Because we're sinners. Amen? So, and lastly, mao ni katulog, behave according to the Spirit. Mao ni siya akong i-deal karon. So, how do we behave? According to the Spirit. Nganong makabehave man ta? So, but before accommodating, we need to understand, ang itudlo din ni Paul sa Galatians, that's justification by faith. So, musaysay lang ako gamay nga technical term din. Ang justification and regeneration, they are different, totally different concept. Di sila parehas. Pero mahitabo ni in one split second, dunga ni sila. Kaya ang justification, dili makapausap mo. Kung sa'yo nausap mo, ang right standing mo in front of God. In look in Christ, matarong na ka, gihimo na kang matarong. Puway na usab mo sa ubang tao. Ang regeneration, mo ning born again, mauna ang balang spirito may makapausap na to. Amen? So, mo ni siya nga, but kani hitabo ay dadungan yun nga paghitabo. That's why, when you are born again, you are justified. Kung di siya ka pwede nga ma-born again, nga di ka ma-justified, you are justified. Amen? So, mo ni siya nga, di siya mo mapabilid, ay, justified naman ko by faith alone. Pero ka nusap. Dito kay yater. Dapat madayag yun ang kausapan. Amen? Itdungan na sila. So, mo nang isaysay lang po gamay para makasabot mo ani. Kita, dali mo makita makaingon gis, hindi mo naman kumatarong pinalis pagto. But remember, the only genuine nga ang born again, ikaw mismo convinced ka na subject ka. Kaya Holy Spirit may makakasal na to. Amen? So, dili lang kay ang God. So, muna, balik ko na po, ang justification is your right standing of God through faith in Christ. So, kung tanawon ka sa Ginoo, ang makita si Kristo. Kung tanaw ang Diyos Ama sa cross, ang makita kita. Amen? Muna imputed righteousness and imputed sin dahil doon ni Christ.
So mo nang wa bitan himo. So you, as the Spirit does not fail, remember this, nganuman yan ang kailangan born again. Ang justification, different concept, bagdungan sila. Kaya ang Spirito, di yun ang mapakyas na mubunga ka sa man, mayong batasan sa mga matutuo. Kaya ang Spirito na desire yun ang mas mamunga pagkadaghang batas, mayong batasan. Amen? So, mo ni siya, karon ang main idea ni is, ang tinguha sa unod, wala pa absent sa believers. That's why mag-struggle ka. Mo na nga, but, bisan pa niya na, remember, as believers, padaugon ta kaningay sa mga sumunod. So, muna ang kamatuhan because naana to ang balang Espiritu. Di siya pwede muyil ka sa unod o muyil ka sa Espiritu. Muyil ka sa usana. Muna siya, di siya yung naka-neutral. So muna nga, I will go back to the foundation or position na to in verse 16 and 18. That we can walk by the Spirit because we are led by the Spirit. Amen? So, one point, we behave according to the Spirit. So, after nga ni Kuan si Paul sa verse 22-23 sa mga list sa fruit of the Spirit, mga fruit singular, collectively, presence yun yung 7. Ha? At ang naglaman mo na, di kayo mo, kuha ni mo na kung fruit, no, naag yun ang 7. Number 1, ang love. So, muna kay siya ang nagbandol sa tanang gasa. So, but before, pag humana na in these such things, walay balaod. Then, ni transition na si Pablo nga ningon, now, di ba? Sa Nasbi is now. Sa magkano sa text, now, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desire. So, how can we behave according to the Spirit? Or why we can behave according? Because we have been crucified the flesh. So, sa'yo pasabot ni Paul, we need to understand, mo ang team ni Paul every time he writes siya. Gilansang na ang unod. Remember, past tense, crucified. It's a figure of speech nga ni-participate ka sa iyong spirituhanong kinabuhi nga nalansang ka uban ni Kristo. Mao na ang meaning crucified. So what's that the mind of Paul here? So mo ni siya nga after niyang gi-contrast ang buhat sa unod o ang bungas sa espiritu, ang mga buhat sa unod o ang bungas sa espiritu, si Paul nagsulti dinhi nga ang unod di na maka-operate kanimo nga siya magdumala. Sa to pa, di na ka mo behave sama sa undanon nga kanunay. Kundi, mo ni siya, every believer has crucified the flesh. So, unsa may significant, unsa may importante kaning nga statement. So, remember, think of crucifixion. Kung imo ang crucifixion, dito ang picture, remember, na ay nail, na ilansang, gihang ka diha, gipapilit ka diha, gi-sacrifice ka diha. Pangitag tao nga nakanaog sa cross nga iyang kaugalingon. Di ba? Wa gyud kung makita nimo how did Christ go down man? Di ba? Gikuha ni Joseph Arimathea. Di ba? Gikuha sa soldier. Gikuha patay na siya. Wa siya munaog iyang kaugalingon. So that is why crucifixion means you are dead already. Your old self is dead. Mo na nga ang result crucifixion is dead. So sa ito pa, bag-o na ka nga binuhat dihas Ginoo. Atong daang relasyon sa unod, unsa man, patay na. Amen? Ang daan itong relasyon sa unod, patay na. Kigilansang na. Remember, diha tagi luwas ni Kristo. Without the cross, we cannot be paid. Di ta kabayad itong salat. Only Christ can pay for our sins. That is why, kadungog ko, yes, that's how we invite, come to the cross. Come to the cross. That's how the people invited Christians. But makita mo, kuto ba sa cross, wa mo sa life. This lang mo go through to the cross. When we invite people come to the cross, we need them to go through to the cross. Di kay kuto ba sa, mo go to how man? To the tomb. That's why you need to, mo admit ka, mamatay ng daang kinabuhi. Amen? And you have been resurrected diyan ni Kristo. That is dagang false teaching, mga kuan nga may kay muwali come to the cross. Remember, no, di ka musab kung kuto ba ka sa cross, dapat mo go through ka to the cross. Dapat mamatay ng daang kinabuhi. You need to understand that Christ bore it. Mo nang 1 Corinthians 15:3-4. Nga mo importance that Christ died, bore it, and resurrect in 3 days. That's the gospel.
Don't always cut short the gospel. Nga kuto ka sa cross or in front the cross. You need to go through. Ganang mulahos yung ka padung liyo sa cross. Kaya kung di ka mulahos, wak ka na mamatay. Yung daang self. You need to experience the sufferings. So unsa na kalisod nga i-give up everything. Imong sala, unsa pa nang salaa diya. Amen? So mo ni nga ang kuan sa crucifixion. Mo na ang picture diha sa pagganilansang. Mo na ang relationship mo na as Christians di na tatutok sa cross, in front of the cross. So we need to go to padayon dito. Amen? So mo na nga ang message dito sa gospel. Sa lot of people mutudlo ang mutubra sa cross. So mo na nga, so yan yun siya. Now, those who belong to Christ Jesus. So importante kini nga description. Those who belong to Christ Jesus. It means na kaning praise is to every believer. The word belong is belong to that every believer. Those who have faith in Christ. Those who have repent, diya sila makasala. Those who have dead sa ilang self, mo nang nabilong diya ni Kristo. Yung kanina statement is a positional statement to every believer. Every believers. Mo ni mo position karon. O mo sa imong na-possess usab. Imong naangkon. Di na kay position kundi imong naangkon isip magtuo. So mo ni siya nga unsa man nabilong na ka ni Kristo. Wala ka nasakop sa bisan sa yawa sa imong unod sa sala nasakop na ka ni Kristo. Amen? That is why no wonder this letter is for all the believers, the Galatians, believers. Nga namin yung masipod that those who belong to Christ Jesus, because ang false teacher and Judaizers, wa sila na belong ni Kristo. Muna, those who belong in Christ. So, in Galatians 3:29, mo sa niya ang divine promises nga mga believers are co-heirs ni Abraham sa promise. Manang, and if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to promise. Kapatay mo, kung nasakop ka ni Kristo, mga matuto is, manunod ka sa saad. So, muna kung buwan nga, gisaad na kakanyad ko sa panahon ni Abraham. Ang fulfillment sa saad ni Isabel si Kristo. Kung nakabatong ka pagto ni Kristo, appeal ka sa saad sa panahon ni Abraham. Amen? So, sa ito pa, pila to kay years? 4,000 years. Di ka na po nagyanta. So sa tuwa ka na lang, ang saad hindi mo pakis. Kung nabunagin mga ganyan ka. Amen? So ka na ang theology diya. So, and pinagi sa Espiritu, ang mga bagtotoo belong to Christ. Romans 8:9. However, you are not in the flesh, but in the Spirit, if the Spirit of God dwells in you. Amen? O 1 Corinthians 2:23, and you belong to Christ, and Christ belongs to God. So, every believer belongs to Christ. That is positional statement na to. Every believer. You have faith in Christ, you repent your sins to Christ, you have trust in Christ, you belong to Christ. So, di na kasakop sa bisan kinsa. Amen? Manang ayaw pasakop o balik sa imong daang kinabuhi. Kinabilong na ka ni Kristo. So, how can we, why we can behave according to the Spirit? Because now those who belong to Christ have crucified the flesh with its passions and desires. So, nato pagasulti, ang mga magtotoo, di na kinahanglan balaod nga may mo restrain sila sa lahat. Kaya nga naman, atong unod, dilangsan na uban ni Kristo. O ang balang Espiritu, mo na yung bihibili ka na to. Amen? So, mo na gingon ni Paul din kaya nabilong naman ta ni Kristo, nga langsang naman natong unod, ang mga kaibog, nga mga passions and desires, mo na gingon ni crucified, sa masang gingon, meaning is death on the cross. So, it means killed, death, dying, gilansang, just of course. Mortifying means embarrass, shame, o humiliating. So, somewhere na di ba, makahinundon ta sa itong daang kinabuhi, di ba, mauwaw ka sa imong mga gawin kanya ito, sa imong daan nga batasan. That is why, gilansang na sa uban sa cross ni Kristo. So, muna nga, kung saan yung ipanglansang?
ang work of the flesh, Galatians 5:19-21. So ato ni sakto niya sa sabot ni Paul. Sa in New Testament term, ang crucified the flesh is referred to the old self. Romans 6:6, we know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we will no longer be enslaved to sin. Kabantay mo? Mo yung gikuha ni Paul din ang meaning sa crucified the flesh, which is our old self. Ikaduha, it's identification sa tumunod. Paul said in Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It's yung unod awa. And it is no longer I who live, but Christ live in me. And the life which I now live in the flesh, kabantay mo? Live in the flesh, yung flesh be crucified na. From kinabuhi nga kinabuhi siyang unod, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. So, it means our old self, at the same time, identification na to sa tumunod. That's the truth. That's the teaching of the Bible. So, manang argument niya. So, sama sa kanina is, crucified because we are union with Christ, na identified ta sa iyang crucifixion, at the same time, identified ta sa iyang pagkabanhaw. Manang union, manang teaching, manang in Christ. It's as a Greek word that in is, kanang is it means na iusa ka. Di siya for Christ, in Christ. Amen? So it's union, na iusa ka diyan ni Kristo. Mana in spirit. So the believer's possession in the past tense, mao ni ang naitabo nimo. Kanang crucifixion with Christ. Listen to this. Naiusa ka o naiilhan ka diyan ni Kristo. But ang present position sa believers is effectively makalansang gyapon kasi mong mo na yung present position. Nga unsa man, nga even though nga ginansang mong past imong kakaniadto nga nundamon, but until now because of the Holy Spirit, you can crucify your present flesh. Kung sa may mga tinguha diya, because it is active to every believer. Mo nang makadili ta sa sala. Mo nang di ta mada sa temptasyon. Nay tay madaugod ta sa temptasyon. Mo nang makaundang ta sa sala. Mo ni ang inyon dinhi nga it's present tense ito nga effectively nga maka-crucify ta sa daan natong ay sa akong unod. So, unsa pa may lain ani kaning flesh nito, crucify the flesh. It speaks sa atong daan nga kinabuhi, nga wala akong lawas, nga wala ma-born again. One of the things nga wala pa ma-born again to kanya itong lawas. Man yung foothold sa yawa. Man nga, dapat mo niya mo execute sa affection and sa tawhanong talib ko ng mga lawas ng pangandoy. Mao ni siya ang execute. But remember, as believer, positionally, we can crucify the flesh. Amen? Di ka makapaunda yun sa unsay dinuha sa unod. So, unsay pasabutan ni? It means na ang unod, di na mohawag ni mo. Maglabas na listen to this. Di na katarap ni mo. Di na ka mulipon balik. Di pasabot nga, naulipon ko sunod, di na ko gagawas. No, nakagawas ka. Because our deaths, our old self is being crucified. Amen? Munang daghan kay excuses sa mga butang isip mga Kristiyano. Daghan kay excuses mauni, di ko kabuhatan ni mga spiritual discipline. Actually, ikaw mo ginagaulipon. Amen? Labi ng spiritual na to responsibilities with the Bible, prayer, mga kaning worship, service, or anything. Yes, na time busy, but not all the time na mga sa limong reason. Yung dawan o think nga, tuhan. So, muna siya nga, remember, muna mong ban, dili na makahawd ang unod mo. Muna imposible kay na kung genuine Christian ka, dili ka yes. That's the true nga likod-log ini. Kaya nga naman, kaya itimuha sa unod, pildi na kung ang balang spirito. So, muna siya ang gikuha ni Lisa, ang verb sa crucified is aorist tense, meaning that it happened at a point in time. So the question, saan ninitabo nga nalangsan na kung unod o kung daang kinabuhi? When you are born again. Muna siya nitabuha. In the moment you believe Jesus Christ as your Son, as a Son of God, and your Savior, Lord and Savior, at the moment you were justified, at the moment isinaan kag righteousness ni Kristo, at the moment nga imong gibutang imong pagsalig ni Kristo, mo na siyang wa gyud makabungkag na ana.
wa na makabuwa o makaputol ana na imong pagsalog ng relasyon ni Kristo. Amen? So mo na siya nahitabo. Mo ni siya nga obvious term sa Greek running nga tenses nga verb nga sa ilaha nga the moment nga it's an effective mo siya. A life term it's an effective action. When you're born again, effective ning action and one-time event na crucified din mo. Amen? Mo somewhere na nakay-struggle, struggle. But remember, madaugon. Tapos mo ni ang gingon ni Paul din sa gihatag sa mga Galatians nga statement niya sa Galatians today, I have been crucified with Christ. So, mo siya na siya nalansang na yung unod niya ni Kristo. Mo na nga di na ako'y nakinabuhi, kundi si Kristo nga nagpuyo ka na ako. Kung ang kinabuhi nga akong kinabuhi sa unod, ay kinabuhi na ako pinagi sa pagtuo. Remember, faith is the key. How can we actively live by the Spirit? Faith. So, mo na nga siya nga ang itong may bawal. So, Son of God who loved me and gave Himself up for me. So, crucified, therefore, ang mga magtotoo mo ni mong present position and present possession and present power o potential nga makinabuhi ka, nga madaugon ka sa sala. Mauna ang kamatuan. Yung naangkon din ni Kristo. Nga madaugon ka sa sala, madaugon ka sa yawak, o madaugon ka sa unod. Mo na ang crucifixion, ang paglansang na to, mo na gibuhat ni Kristo, dili kita. Mo na gibuhat sa Ginoo. Amen? Mali sa passive tense, dili kita minahakan, kundi Ginoo. So mo ni ang truth. Mo na many Christians claim na dili na sila disadis, dili na sila palahubog, dili na sila babaero, dili na sila kawatan, dili sila pusog mamalikas, etc. Pasalamat ikaw na kaya sa bugikan. Good. Nindot na siya. Pero kadaganan sad, kung makadunglang ka sa within the family, dagang kay reklamo. Wapagya po na usap. Inidya po po, biminaw. So, kani siya nga dagang kay negative na kinayahan, dili masuko. Makita mo, di mo manifest ang fruit of the Spirit. Remember, even ang way Kristo, makaundang na bisyo. Kung sa'yo kailangan ang batasan, being also. So, most is we need to understand, we need to grow in the fruit of the Spirit. Yes, nag-struggle ta, but at least, na kung sa kang kadugan itong mga Kristohanon, makita ang mga tuang bunga sa Espiritu. Amen? Amen. Gila, kapag ko kung victory. Di ba kamo? So, muna siya nga, we need to fight, we need to manifest good. So, remember, muna yung ang unod, pildi na antod sa kanturan. Muna di na kakapuyot sa unod. Muna magpuyot na ka sa lugar, sa balang, is the realm of the Spirit, na may operate sa ato kinabuhi. That is why E.D. comments, muna yung quote, the praise those who belong to Christ Jesus speaks of position. They belong to Him as bought by Him, delivered by Him, and possessed by Him, through His Spirit, producing such fruit. Christ live in me. They who are Christ cannot but be characterized by the fruit of the Spirit, for they crucified the flesh. Galatians 5:3. So, mo ni siya karon. How can we apply these things nga to behave, anong makabehave ta? So the question is, to whom do you belong? Dapat kibaw ka sa posisyon. Amen? Dapat mo niya foundation. Kung Kristohano na ka, nasakop na ka, dapat ang mutigba po ang pagkinabuhi na ito, ang spirituhan ng kinabuhi. Diba? Dali ka kita kabehave kung nata sa church. Dali kita kabehave kung nata sa college sa mga matuto. What if naka sa work? What if naka sa balay? Diba? So, mugawas ba yung mga fruit of the Spirit? So, muna nga, sanctification, importante na ito. Muna progressive sanctification. Muna siya hinumdumi. Dapat ang pangandoy sa, ang tawhanong kay libro ng mga lawas mong pangandoy, di na mong kulit sa itong lawas. Kaya nalangsang naman ta. So, di na sa itong malangsang kagiling mo at umunod. Dapat nalangsang na forever. Ako sa masang ginong ngayon na nalangsang na forever. Di kay lunis o ganito sa bado ito ng langsang. Unaw tas cross, di ba?
Sige, nalansan na inumdumi na. Kaya ang Espiritu, magmugna doon yung nagbagong kinabuhi. Kaya ang Espiritu, new principle. The new principle, new way of life. Amen? That's the truth of a believer. So a Christian belongs to Christ. Nga naman, how to behave according to the Spirit? By follow the Spirit. Muna ang verse 25 to 26. Verse 25, if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. So, makita namin is redundant is si Paul. Even, so let us not become boastful, challenging one another, and obeying one another. Verse 26, transition niya, nga maon dapat di ni mahitabo kung magkinabuhi ta o maglakaw. So, now because of believers, na namibag na natin bagong kinabuhi diyan ni Kristo, mo na natas tayo bagong pamaagi sa kinabuhi. A new way of life. Amen? Amen. So, makita niyo, I want you to observe this word, if, conditional. Ang word ni if din di ba, in verse 18, if said, if we led by the Spirit, and verse 9, if we live by the Spirit. So it's conjunction word, meaning conditional. It doesn't mean it's a question na di ni tinuod. Kundi, ang word ni, mupost na kanil, i-discuss na ni, ang meaning ani ni Paul na ilang gikuan na is because is every believer is mauna imuang naangkon. So naaman nimo kung imo nang kuy-an it's a choice. In every circumstance, remember nagpuyo tas makasala kalibutan, atong kuyog balay makasala, atong asawa makasala, atong bana makasala. Mo ni say if conditional. But in the context, nganong ni kuan man ni because there's a Judaism. Mani conditional. Naaman ninyo kung maminaw mo na nila, basta mauni kung magpuyo, kung tinabuhi ka sa Espiritu, maglakaw ka sa Espiritu. Amen? So, this is how we understand these things. But if actively committed, surrendered, and submitted to obey the Holy Spirit. In other words, because the Holy Spirit give us life, maninitabo, siya mo sustain na ito kahong. Siya ang muhatag na itong obedience diya kaniya. So we live by the Spirit and we do also walk by the Spirit as we must. So if we live by the Spirit also. So what do you mean by this? Live, walk. So the word live means is, manakita niyo sa tuwan is, carrying one's, refers to carrying on one's natural physical life. Metaphorically refers to one's conduct. So, lakad pagkasulti, it's a lifestyle. Manang live, di ba? Kinabuhi ka, it's a lifestyle. Kinabuhi ka. So, remember the present tense speaks of being lifestyle. So, the live means which give us the idea na ang spirito na imong di kinabuhi. Mana siya, ang spirito na ang nabuhi dyan mo. Lakad pagkasulti. Live dia is ang spirito na nabuhin mo sa diyan na born-again ka. Mana siya ang ni Paul diya. Yung ikadua is walk by the Spirit. It means keep in step sa NIV translation or other translation. Literally is to walk in line. Kanang nakitangbanan. Line. To walk in a straight line. To walk in a pupusid ka sa row. Kanang nakalinyahan. So, to follow someone's footsteps. So, man siya. It means, in a military one is to keep in rank and file. Or to march in file or the battle order. So it means nakay, masabi pasabutan ng walk, nakay tamdanan. So kung nakinabuhi ka sa Espiritu, dapat imo sang lakon kung sa'y gihatag nga din niya nga lakon sa Espiritu. Gets no? Mao na siya ang meaning ni Paul. As believer, so that we will produce the fruit of the Spirit, kailangan kinabuhi ta sa Espiritu. Kung nabuhi ta sa Espiritu, atong sundon kung sa linya gihatag sa Espiritu ang klaseng kinabuhi. Amen? Dili ang kung sa gihatag sa unod nga pagkinabuhi. So mo ni ang pasabot ni Paul dinhi nga inbidag gani, kanibidad is laing Greek word ni siya nga sa komentary ng methodro so professor is to be in line with a person or thing considered as standard for one's conduct. Diba? To be in line or with a person or thing considered. So kinsa nga atong person dinhi? The Holy Spirit.
So, as believers, if we are born again, we need to walk in line with the Spirit. Amen? That's the point. And to walk, how to walk is it? Remember, mali siya nga ang kamatuoran as Christians is maka-follow ka sa footsteps sa Spirit. Mali siya ang may tapo. Because the Spirit in us. So in other words, kan yung Spirit may naghatag ng kinabuhi, ang Spirit to usab ang maghatag na to kahong nga mobay diha kanya. Amen? That's the truth. Muna ang kamaturan si Kristohan. Dili about sa law, dili about sa mga tulumanon, dili sa unsa mga religious activities. It is the Spirit nga mo maintain na ito mahatag kahong sa atong paglakaw si Kristohan. Mo na yung gitudlo ni Paul. Mo na yung giginan ng Galatians. Dili ang law, dili ang pagpatulik, dili ang mga ceremonial law nga nasa balaw ni Moses, kundi ang Espiritu mo yung sundon sa paglakaw sa kinabuhi. Kasi siya mga hatag to obedience. Mo na as believers, we should be constantly reminded na ang source atong kinabuhi ang Espiritu. O ang Espiritu sa ang mo allow na to mo direct sa atong steps. Amen? Para mo progress ta, para mo grow ta. One step by step. Mo grow ta forward by consecrating ourselves to the Lord. Means consecrating imong gilahik na imong gawin sa secret for the work of Christ. Amen? That's why we are priests. Diba? Remember in the Old Testament, only the priest can go enter in the temple. And before they can enter, they have been consecrated by the Lord, by God. Munang Levites was like one, i-consecrate, is na pwede mo sapok puyo sa mga ubang tribes. Kaya sa Levites, napag sons of Korah. So, which is ang kaliwat sa mga priest. So, grabe, makita mo, ang Old Testament is literal, physical na illustration. Ang New Testament is spiritual illustration. So, isa pa sa pastor, di lang kumana kay mas consecrated naman ko. Pili imong heart. Importante imong heart. Dili ang sa external nimo. Amen? So, muna nga, muna step by step, muna tong goal of perfect consecration to the Lord. That's why, kung basahin yung NIV translation na nga verse, let us keep in step with the Spirit. Kamata? Let us keep in step with the Spirit. So it means, He is our leader, we are to follow the Holy Spirit. Amen? So, we are to walk by the Spirit. Now, kung inyo notice, ang walk din, ibalik niya gikan sa verse 16. So, sama-sama yun is idea of military term na nag-marching ka sa battle behind the leader. Manang kadaghanan, tawagan ni, ang mag-unay yun sa gubat, ang leader yun. So, remember, as a time ni Paul, itong mga Romans, makita mag-unay yun ang mga dagkong mga tao. So, ang quote, Warren Wiersbe said, distinguishes living and walking as follows. If we live in the Spirit, this is salvation, being made alive by the Spirit. Let us also walk in the Spirit. This is sanctification, allowing the Spirit to command and control our lives. End of quote. Amen? So, muna siyang walk, live by the Spirit, it's the hope, our salvation. Muna sa na born again ka. So, when walk with in line, which is our sanctification. So, what will happen if we are to follow the Spirit or to keep in step of the Spirit? Mo ni ang meaning pasabot ni Paul. Verse 26. So, kanila nga, English Paul in 26, kanila nga verse, it means seniors pa yun na sa church. Naga po ning kinayahan ng gawas ani. Mga arrogante, prideful, kung di ka mag-lack of spirito, mo ni mo gawas. Diba? Kung sa paman ka na, kaya ako binagsanin ako para maglaro na So, let us not become boastful, challenging one another, invading one another. By the way, galibog ka ni kaganata ko ako ni putol, isunod ako sa chapter 6:1. Kaya nga naman, brethren, di ba, kanang about kung imong baling gusto nakasala, di ba, imong baduhon. Pagsumpay ni siya, ilang, pwede siya ako isudi ni. So, but, mali siya nita po, let us not become boastful, challenging one another, invading one another. So, kanila nga statement, nag-struggle ang Galatians ani.
Amen? Nga church. And it's true also to us as a church. Nga, arrogante, prideful, kung challenge yun. The word challenge is igual no digamit din is kana magpagarbo si kalong maghagit kana maghagit ako ning banon sa ban. So to follow the Spirit is to keep in the step of the Spirit is more clear in verse 26. Nga naman kinahanglan mo keep in the step of the Spirit. We need to understand ang fruit of the Spirit to love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control. Ito na kanta na po sa gumo. So, muna siya nga, to follow the Spirit is to keep the Spirit is more clear in the So, muna, naman, how pamaditang mo arrogant o prideful. So, ang point po, kabate mo, let us not. The word not is negative. Diba? Let us not. Sa negative attitudes and actions nga nigawas ni point out nga dapat di ta makahimo aning mga sala isip matuto within the church. Kung committed ta actively to walk by the Spirit, di ni mo gawas nato ang mga sala ta. So, ang base sa kamaturan ni is mao ni sa karon ang gahom nga maglakaw ta. Nga gidasig ni Pablo nga maglakaw mga Kristiyanon sa bagong kinabuhi, bagong prinsipyo sa kinabuhi nga sa ato ang igsuon diya ni Kristo. Brethren in Christ, labi na mga Kristohanon sa family, within the family sa blood. So si Pablo nagdasig siya na dapat maandamon ta, mabalantayon ta nga sa tendency nga slide back ta balik sa itong tindanon nga kinaiyan. Manang pinaagi sa itong unsa man nahuna, pulong ug sa buhat. Kay ang Kristohanon, kung igsuon na ito si Kristo, mapadayag din kani mga salaa, kani sinful attitudes o buhat sa matag usa, actually, iyang unod, wa niya kipanansang ban Kristo. Buhi gyapon. So, muna nga, katong ilansang na din ni Kristo, dapat magpadayon ta sa paglakaw sa Espiritu. Amen? Mani ang word become. So, the word become is subjunctive. Present tense ang dyan. O siya, maybe or might be. Might not. Manang word sabi maybe, pwede may tapo, pwede dili may tapo. Diba? Depende man. Mana let us not become. So, pwede man ang may tapo, pwede sa dili may tapo kung naglakaw juga sa Espiritu. Muna ang meaning diya. So, muna, in the context is dapat kita magpagarbo. Kaya nga naman, what ay ipasigarbo. Muna ang sabot. Remember, we're sinners. After all, in the eyes of God, we are saved by grace. Amen? Huwag natin nunduman. At nunduman sa atong pagkamakasala. Kapan naman na ito, huwag tayo kita kung sa katagrabe ka makasala. Kaya itong standard, itong silingan, no, itong standard si Kristo. Amen? So, muna siya nga, dapat di ka manghambog, magpagarbo kay waktay ipasigarbo. Kaya nga naman, di maktay ni mo, di na mada kung sa may naani mo. Kaya bisa ka naman, Lord, ka nang maiki ko nga pan, manager sa company, Lord, maiki ko ka nang pan, skill sa mga kanina pan. Di ka na, sa ringon ni Jesus Christ, good and faithful servant. So, muna mo takes there. So, the word boastful is an adjective word, refers to empty, literally to empty glory. It describes siya vainly glorifying. Nagimaya ka without reason. Walay rason. Munang self-conceited, which means nag-desire ka panghambog na useless, white foolish. Kaya nga naman, empty glory na. Kaya we need to understand, tanang himaya sa Ginoo. Wala ta. Amen? Magtanaw sa Ginoo pastor, whatever. So kung sa pakadako yung simbahan, so kung sa panakadagang mga tao, ang imo sa Ginoo, good and faithful servant. What matters kung basihan sa Ginoo ang imputed righteousness of Christ. Dili sa imong na imo. Amen? Mong nga.
dito ka kapaghambog nga nakanimo pa ni Lord mo ni kaya nga basihan sa righteousness of Christ at o pagamatarang sa righteousness of Christ. Whatever we achieve, our good works is unsa man filthy rags. Isaiah 64. Muna nga muna ningon si Paul ini iyang i-challenge muna siya ningon siya nga let us not become boastful. Nga ang words ang describe ni who has exaggerated self-image. Diba kanang hero self-image dapat siya masikat. So na he or she has literally nothing to boast about. So kaniyang kinayahan is an attitude nga mo-pop up ni kaning arrogant pride. So kaya nga naman iset sila value sa butang na walay value. Muna mo set ang value, no tay value. In the eyes of God. Diba? So muna siya na kuan nga ang itong panon. So in Philippians 2:3-5, ayaw kamo pagbuhat og bisan unsang pinaagi sa kakub o pagpagarbo. Muna sa conceited. Kakub o pagpagarbo sa kaugalingon apan diha sa pagpaubos isipang uban nga labaw pang maayo kay sa inyong kaugalingon. Kinahanglan nga matag-usap kaninyo magtan-aw dili lamang sa iyang kaugalingon mga kayuhan kung dili sa mga kayuhan usab sa uban. Batunin kini hunahuna diha kaninyo nga nabatunan ninyo diha kan Kristo Jesus. So remember sa Philippians na apoy naglalis tungod silang gagmo. Si Sintiki o si people kalimot ko sa Sintiki. So sa Philippians 2:5 sa English, ningon si Paul have this attitude. It's a command. Have this attitude in yourself which was also in Christ Jesus. Manang verse 6-9. Diba? Nga Ginoo siya was ni sa mga sa mas kumikanta ganina. Nga he lay aside his majesty. Ganina. So mo siya na so challenging one another. So let us become boastful, challenging one another, bring one another. So balik one another. Kaya naman ang result is one another, not as simbahan. Natay responsibility sa matagusa, one another. Muna kung di ka mo part sa simbahan, wa ka mo din command one another. Sala kas Ginoo. Build one another, encourage one another, love one another. Yung apply mo nimo sa simbahan. Amen. Serve one another. Because not to be part of the church, you sin against God. So word challenging. The word challenging is to call forth or call before. And thus to invite or challenge to combat, to contest, to kubok, to talitit. Lato pagkasulti, makilalis. Pakig, kaning tawag makig, hagit. Nga makig away. Ang sabi morning lalis, morning challenge. Nagamiton, mangita kag issue na imong paimiton. Sige kag yaw-yaw, di ka mo mag-yaw-yaw. Nabisi ka mo tingo, kung mukantanon ka. So mo ni siya nga, lamion yun ni mo, kung sa'y tinguha sunod. Morning challenge. Mupubok ka. Imong palaguton sa klase nga pamaagi para ang tao maglagot. Diya kanimo. Himuon niyo mo mga issue, mga butang na gagmay ro kayo. Nadili pa issue or petty, kaya sinsiyo lamang ba? Nadili unta makatabang sa relasyon, dili makapaligo, dili makapa-advance sa gingharian sa Ginoo. Morning challenge. So, morning nga, kaning sa gagmay ro kayo nga way labot ba or kanang video ta istoryahan. Diba? So, morning mga issue, morning kanang ang unod may paundalinan. Kaya lamig, di kay panalin ng unod. Diba? Di tamundang. Ato yung kanon, kanang lamion din nato. Patay na ta. Bilansan. Amen? Amen. So, nasa ubang mga magtuo, nasa issue sa matagusa. Kung saan na pagpalami, manapit sa laing. Yung pa ni istorya itong sa. Mangutana, yung anak, dapat, as Christian, we need to be transparent, be honest. Kung sa issue mo sa usa, duula, ayaw sa ipanapit. Amen? Kaya chismis na na. Kaya gi-challenge na rin ang cause na division. So, mo na nga, dapat dito na practice. Kaya sa more na other na culture, nabiya na ito. Di ba? So, be honest. Kung ikaw sige pangutan na, ayaw sa basubalikan mo, nangutan na mo ka. Remember,
atong heart malis kay atong mind. Kung ipangutan na ka, kumbaga lang, honestly. Di kay mangutan sa mangutan na ko siya ako. Kung kugi pa na ako, ayaw na ko na. Be honest kay, kasi ang human niya kung sayang ka, kaya tagang tayo, remember, malis, isugaw ka kung na mga interpret ka mga putang na yung mga interpretasyon. Bahala, bisag klaro na, pangutan na alam. Sometimes someone na detail interpret sa tao. So mo ni siya ang word nga challenge dito ato i-challenge nga naman atong kanon atong lamion ang mga butang nga word lami. Amen. Because ang lamion ta fruit of the spirit. So mo ni ningon si Paul. So maybe makita naman nag-struggle ang relations na sila issues sa matag sa simbahan. So mo ni siya ang mahistabo kung religious attainment. Kung religion na yun, panghambog ka. Mas maayo pa ko nimo, mas nakabuhat ko ni Manny. Kung makita pa nga, wag dito na ang sa itong kalawasan, manang magpaupsa na ita. Amen? Kaduha, invading one another. So ni pagkasina sa Cebuano pa, pangabubho is defined emotionally painful or resentful awareness of an advantage enjoyed by another, joined with the desire to possess the same advantage. So, ang kasina mao ang pagbati sa usa ka pagdumot nga pagka-diskontento nga napukaw sa mga kabtangan, mga nahimo o mga hiya sa uban ang tinguha nga makabaton alang sa kaugalingon sa usa ka butang nga gipanag-iya sa uban. Katong pagkasulti ang kasina, nagdumot ka kay ano man nakaangkon ang imong silingan nakaangkon ikaw manay mong kasina. So paman, ang pagkasina sa uban, maong pagpakita o pagdumot, kasina is pagdumot sa kaayuhan sa uban. Indot ilang kahimtang sa balay, ay silang pamilya o sa unsa mga kita sa igsuon mo sa Kristohanon is masina ka. Yan indot man yan nahitabo sa kinabuhi. Diba? Ang kasina mo ang pagbaton o dili kontento nga pagbati nga mitungha diya sa hakog nga kasing-kasing sa usa o busa, usa ka unudlong kinaiya sama sa listahan sa bisyo sa Galatia 5:19-21. Tungod sa pagkalabaw sa uban ug halos katumba sa pagpahayag sa pangabugho. Remember sa list of sin dito sa Galatians 9, kanimo gibalik nga sa ni Paul. Tingnan mo, ang pagkasina silent kisnan. Huwag na silent na, ikaw din mo. That is why ang maka-identify lagi ng, di ba mo ka ng envying? Or envying, ang balang spirito ka. Kung di ka anis ang spirit, mugawas na siya tinayahan. Mugawas na siya action. Munang be honest to this Holy Spirit. Mas malayo pa na kaya hindi mo pa witness. Dugayan na witness. Amen? So mo ni siya ang kasina. Munang Proverbs 27:4. Ang kasumo, bangis, o ang kapungot, makapalumos. Apan kinsa ba'y makabahog at bubangan sa pangabugho. Nabanday mo? Iyan i-contrast diha sa kanang kapungot nga bangis o kapungot. Remember, unsa may similarity sa jealousy. Ang jealousy, ang silos is nahadlok ka nga mautangan ka. Mo nang jealousy. Jealousy is mahadlok ka nga to lose what it has. So, nasilos ka kay wa kay imuha. Kay naa sila. So, ang envy sad is nasakitan ka kay nakita ka sa uban naa sila. Amen? So, mo na siya makita nimo is iksuon ra ni o igagaw o sayang twin. Kani sila duha. So, ba't mo ni siya ang nakabuol sa kanina sa lahat, kaya naman, naanis mga magtutuo. How? Masuya po sa kamagtutuong ligawan sa inyo. Kung siya'y dinidiha, siya ligaw ko tayo suyaan, dinatag dun. Hasta pastor, apil na. Di ba? So, mo ni pinag-goal. Nga mo send ka nga, kung siya'y nakabot na spiritual accomplishment sa imong igsuon nga lalaki, igsuong babae diya ni Kristo. Dapat malipayon ta kung saan, especially ang Ginoong may maya. Whatever he do or she do, as long it's for the glory of God, ayaw kasuya, kundi ang po. Amen? Muna siya ang ito. Muna nga, kung ang mga magtotoo, na ganyan mga batasun na, it means what's lang nilakaw sa linya sa Balang Spirit.
nga nagighatag niya. So, kung dali sila ma-irritate sa uban, dali sila masuko, dali sila masamukan, muna siya result of frustration. Muna result of pride. Kaya nasuya ka. Jealous ka. Muna tayo na naman, na-success sila, ikaw wala. So, other is nasuya ka, kaya ganan ka, di ka ganahan mo ni siya rason, nakadawat ka sa di angay madawat. Muna masuko ka. Or, wa ka kadawat sa angay ni mong madawat. Amen? So, duha mo na. So, muna siya ang hindrance frustration. Muna po, ang mga magtotoo, serve one another in love, muna dis na makahatag and be sa mga isa. That's why Christianity is about love. Love the Lord your God with all your heart and love your neighbor. It's about love. Spirit of God is about love. So morning jealousy. One of the things na dangerous jealousy sama ni Joseph, isilusan siya nagsuon, yung sama siya, ibaligya siya sa slave. Sama ni Saul, gabi niya kalagot ni David, kaya nasilos po siyang David. Kaya napatay 1,000 ka David, 10,000. So, the more gamiton is dinudagdahan ang masuya and it's true in the church. Manang kita mga suyaon, kinsa mo mga suyaon, manang nunumi, ilansa na tunod. So remember, natas panagbangi ka nung sa pampaglakaw isip Kristana. Manang kinangan mo engage the personal spiritual battle. Ipantig atong fellowship, atong commitment, atong communion sa Ginoo, reading His Word. So, kitang matalusan na ito issue natin ito. But remember, seniors ang atong kapuyo. Ano sa gabi Ayaw buhating issue kung sa pa. Just stop. Be humble. Kung di pa ito, palayas sa balay dito tayo. So, yahi lang yun with the mind of Christ. So, muna nga, kitagtanan, nandito yung mga battles, kung kibaw sa mga nagyan, sa mga kinabuhi, o kung kibaw sa nagyan sa matagusan na to, but remember, we are in battle. But the Holy Spirit is victorious. Amen? Ganan lang yun ang angin at konggan. So, muna nga, even though na pa sa taunod, pero gilak na sa balang spirito. Hindi na siya mabuhi. Muna, natapatas sa palibot sa temptation kakuyaw, but atong struggle, wapa ka mas tinili. Lagi kayo kagawasan. Amen? So, muna ang angin na itong so, kumusta man yung pagkinabuhi sa inyong spiritual life? Yes, hindi man ka. Okay raman ko. So, okay, nag-appeal pa man ko. Per meeting, service, that's good. Or basa ko Bible, that's good, that's important. But the second question is, sa imong paghimo na, nakita ba imong Diyos doon kinabuhi? Amen? Nakita ba ang kinayahan ni Kristo? It means na ba kayo obedience sa direction na ibigapahatag sa Espiritu? Kaya kung wala, manang resulta na paghapit sa makagusto. Basta pagbasa sa Bible, masuko na pagpratong sa mong counseling, kanang tangan ni visitor siya, batay siya sa bata, kabantay siya, yung ibasa siya Bible, bini sa bata, nagbasa na sa kanang makapalaw, kanang makapasuko, di mo. Nakonvicto siya kaya basi pa, may siya masabas bata. So yun siya, nagbasa na sa kanang makapasuko, di mo. Yung Bible yung ibasa. So mo na siya, kailangan mo commit kita sa pangahit sa gusto niyo. Amen? Una nga, ayaw pag nunag lang tao, lunahin po galing, evaluate akong self, kitsa ka, and just know. Because in Romans 8:10, but if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is life because of righteousness. So, more na walking in the Spirit instead of the flesh part, or behave according to the Spirit. Why? Because we have been crucified the flesh. Why? How? Because we can follow the Spirit. Manang dapat, masayod tayo sa paggamit at mga resources. We have the Holy Spirit in us. Gamita na. Amen? Gamita, ayaw unod. Muna nga, pinuod gayod na dilita makapugong sa unod. Pero, o sa itong kagaling mong pusog, pinalisunod. Pero mo, sa pinuod sa ang Espiritu, dili usap, makapugong sa ato ang sala, kung kita mismo, dili mo cooperate. This is synergy, sir.
Ang Espiritu, di makapugumi mo sa itong sala kung ikaw mismo di ka mag-cooperate. Maning sa energies and sanctification. Kaya ang Espiritu, dili mo hatag o kadaugan kung kita takulan. Kinahanglan kita usab willing ta nga makibatok sa sala kung kita mismo magkinabuhi o maglakaw o maglakaw sa Espiritu. We need both, we need to engage. Di kaya, takulan kay kastanan di ka po makadaog Spirit ko. Ikaw mismo to engage. Maning actively commitment with the Spirit. Amen? So in closing, muna akong quote, we must know our superiority. Saan ang superiority? We have the Holy Spirit. Manang superiority sa unod. Number 1, the Spirit implanted a new life principle. That is why you have a new way of life. Amen. Number 2, the Spirit dealt a death blow to sin. Patay na ang sala. So, ikatulong, the Spirit took up residence in the heart. So, ito pa, your desire is of the things of God. Your desire is to obey the Spirit. Amen? Amen. So, mag-ampo kita. Ang muli itong Ginoo, salamat, Ginoo God. Nasayod ka, Lord. Salamat aning kamatuuran ng naangkon isi Kristohan, Lord. O kayo tuguti, Lord, nga surrender me. Ngayon day ni Lord, nalisod. Lord, wala'y posible kanimo. Kami rin ng mamang Ginoo God na di may ganahan mo submit, mo commit actively, Ginoo Lord, sa mga Espiritu. Musa naman, kaning kamatuuran, Ginoo Lord, Lord, nga mo sink in sa mong heart o sa mong mind, Lord. That, Lord, that we can behave according to the Spirit. Because we have been crucified with Christ, our old self, and our new self also, Lord, present tense, Lord, na maka-crucify sa mi, sa kung sa mga Lord, kahuyang mo, o sa mga timuhas mo, glabas na ng Lord, Lord, na makalakaw mi sa Espiritu, kaya na kinabuhi namin, Lord. So, salamat, Ginoo, kung yan po, makalag, Lord, na whatever issues sa matag relationship man, Ginoo, Lord, na Lord, ngayon mo silang gahinan, iligiyahan, Lord, na ilang ma-reconcile, matalusa, pinahagi sa pagkaubos, pinahagi sa balang Espiritu ni Kristo. Dalay po ka, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen and amen.